Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin pagkat nagbayad na sila ng ibayo. Sa pagkakasalang ginawa nila sa akin, may tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila'y mahipa ng hangin. Ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa natin ngayong araw ay ang pagtawag sa propeta na hindi natin kilala ang kanyang pangalan. Tinatawag siya na Second Isaiah at ang kanyang mga pahayag ay nakalagay sa Isaiah chapter 40 hanggang chapter 55. Siya ay nabuhay ng mga 200 taon pagkatapos ni Propeta Isaias mismo. Si Propeta Isaias ay nabuhay ng mga 700 BC. Ito namang Second Isaiah ay nabuhay ng mga 550 BC. Noong panahon ng pangalawang Isaias, ang mga Hudyo ay wala na sa Kanaan. Sila ay napatapon sa Babylonia. Sila ay discouraged at malungkot. Natalo sila ng mga Babylonians. Sinira ang lungsod ng Jerusalem at pinabagsak ang kanilang templo. Nasa dayuhang lugar na sila ngayon. Pinadala ang propetang Second Isaiah upang bigyan sila ng aliw. Kaya sinabi ng Diyos sa propeta na aliwin ang kanyang bayan. Nabayaran na nila ang kanilang mga pagkakasala. Matindi ang kahirapan na kanilang dinanas, kaya bayad na ang kanilang mga pagkakasala noon. Malapit na silang makabalik sa kanilang sariling bayan.
Kaya papatatagin na ang daan sa ilang, tatambakan ang mga lambak at papatayin ang baku-bakong daan upang dumating na ang Panginoon na magdadala sa kanila sa kanilang bayan. Maniwala sila sa mensahe ng propeta. Ang tao ay tulad lang ng damo, ng mga bulaklak sa parang na mabilis kumupas at tangayin ng hangin. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Ito'y hindi lilipas. Mangyayari ang kanyang mensahe. Kaya isigaw na niya na tutol sa tuktok ng bundok na narito na ang Diyos na makapangyarihan. Dadating siya tulad ng isang pastol na kakalingain ang kanyang mga tupa at maingat na dadalhin pauwi sa kanilang pastulan. Dahil sa mahal ng Diyos ang kanyang bayan, nagpapadala siya ng kanyang mga sugo, ng mga propeta, hindi lang upang magbigay ng babala sa mga tao, kundi upang palakasin din ang loob nila. Sa panahon ng pagkatapon sa kanila sa Babylonia, discouraged ang mga Israelita. Wala na silang pag-asa na makabalik pa uli sa kanilang lugar. Kaya pinadala ng Diyos ay kalawang Isaias upang bigyan sila ng aliw, palakasin ang loob nila. Ibabalik uli sila ng Diyos, manalig sila. Ang salita ng Diyos ay mananatili. Mangyayari nga ito. At totoo nga, mga 70 years lang sila sa exile. Natalo ng mga Persians ang mga Babylonians at piniyagan sila ng mga Persians nung bumalik sa Kanaan noong 539 BC at tinulutan pa silang itayo uli ang kanilang templo. Talagang maasahan ang salita ng Diyos. Amang makapangyarihan, hindi mo hahayaan ang huling salita sa aming kasaysayan ay pagkatalo at pagkabigo. Ikaw ang Diyos na manliligtas. Kaligtasan ang huling salita. Pagwawagi ang mga magagandang plano mo sa amin. Manalig nawa kami sa iyong salita, sapagkat ito ay maaasahan. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.